Paano malalaman kung anong sukat ng circuit breaker yung gagamitin mo sa solar setup mo? So bali wag na po tayong lumayo, dito na tayo mag-base sa aking solar setup. Ang akin pong battery ay 24 volts. Yan po ang setup ko. Ang ginamit ko pong panels ay tatlo. Isa pong 200 watts, saka dalawang 590 watts. At yung akin pong MPPT ay 60 amps. Sa 200 watts po, ano nga ba ang circuit breaker? Ito po ay CB. Ito ay circuit breaker din para dito sa dalawang ito. Tapos dito ay gagamit tayo ng MCCB. Bale yan po yung MCCB. So balik po tayo dito sa ating solar panel. Lahat po ng solar panel ay may nakadikit sa likod ng specifications niya. Makikita nyo po doon yung ISC. Ang tatak po nito ay Jinko Tiger, yung aking gamit. Ang ISC po niyan ay 11 amps. So doon na po kaagad tayo mag-base sa 11 amps na ISC nung 200 watts na panel. Ang circuit breaker po ay protection para sa ating wire. Na bago masunog yung wire ay magtitrip yung ating breaker. So yung 11 amps po ay mag-allowance tayo dyan ng safety margin na 1.25. Para po yan sa continuous load. 13.75. So ang pinakamalapit po dyan ay 15 amps. So ito po yung galing sa aking 200 watts na panel. Nilagyan ko na lang ng SCC na bukod. So ito po ay 16 amps kasi yan lang yung available ko na meron dito sa bahay. Kung may 15 man, pero sa pagkakalam ko walang 15 na DC breaker. So ayan, kaya 16 yung ginamit ko. So ang ginamit ko po dito ay 16 amps sa breaker na ito. Papunta po dito sa ating bukod na SCC. Ayan. SCC po ito. Sorry. Tapos may breaker pa po ulit pala yan. Ito po ay circuit breaker. Papunta naman po dito sa ating battery. Ano naman ang ginamit kong circuit breaker para dito? Na galing dun sa ating 200 watts. So ganito po ako magkwenta niyan. 200 watts divide yung ating pong setup ay 24 volts. 8.33 amps times 1.25 para sa continuous load. 10.41 amps. So pwede na po dito ang 10 amps. Sa likod po ng ating solar panel na 590 watts ay meron po yung 14 amps ang bawat isa na ISC. So ang ginawa ko po dyan ay pinag-series ko yan. So ang mangyayari ay mananatiling 14 amps. Na doble yung voltahe nito at nanatili yung 14 amps. Ayan. 14 amps pa rin po yung ISC nitong dalawang solar panel. Mag-base po ulit tayo dito sa 14 amps times 1.25 is 17.5. So, ang dapat po dito ay 20 amps na circuit breaker. Papunta po yan dito sa ating MPPT. Ayan, ito po dati yung gamit ko dito. Pinalitan ko lang nitong Taxnel. Kasi sobrang init po nitong aking PEMS. Ito po ay nire-recommend ko lang sa mga maliliit na setup, itong PEMS na brand. Itong Taxnel po ay nabibili din dyan sa online shop. Nire-recommend ko po yung gamitin. 25 amps nga lang yung available ko, kaya pinag-aray ko na lang din yan. So, ang dahilan ko po dito ay may loose connection ako at palagay ko po ay hindi true rated ito. Hindi talaga siya pang 20 amps. Kaya pinalitan ko siya nito kahit mas mataas ito, 25 amps. Yan, bale para sakto na 20 amps din yung ilalagay ko dito ay papalitan ko na rin itong Taxnel. Itong nabili ko sa mga solarista ito. Para sakto siya, na magtitrip siya kapag naabot niya yung 20 amps. So, papaano naman po natin malalaman kung dapat nating palitan yung ating circuit breaker kahit tama yung ating sukat? Ito po kasi ay tama ang sukat, pero palagay ko ito ay hindi siya true rated na 20 amps. Kasi kapag pumainit ang circuit breaker natin ay normal lang po yun, basta nahahawakan pa ng inyong kamay. Pero kapag hinawakan nyo yan at hindi nyo kayang tagalan dahil sa sobrang init niya, ay palitan nyo na po yan, delikado po yan. Pwede po yung mag-overheat at mag-cause ng sunog. So, kaya po pinalitan ko ito. Tandaan nyo po, kapag mainit, normal lang yan, lalo na sa peak hours. Halimbawa, alas 12, alas 11. Mainit po talaga ang circuit breaker. Pero kapag yan ay hindi na kayang hawakan ng inyong kamay ng matagal, kahit mga 1 second, ay palitan nyo na po. Hindi po true rated yung inyong nabiling circuit breaker. Kaya mag-invest na po tayo sa mga branded. So, balik tayo dito. So, mali pala, hindi pala MCCB ito. Ito ay ginagamit ko pala doon sa aking inverter. Dahil hindi nga pala hybrid yung inverter ko. Circuit breaker pa rin po ito pala. CB pa rin ito. Ayan.
galing dito sa ating panel papunta sa MPPT. Pasensya na po kung magulo ang drawing ko ha. Papunta dito sa ating 24 volts. So paano po ako mag-compute niyan? Ang ginagawa ko po dyan ay 590 watts plus 590 watts. Ayan, yung dalawang yan. 180 watts. Didivide ko po yan dito sa ating setup na 24 volts. Divide 24 is 49.16 times 1.25 na safety factor para sa continuous load niya is 61.45. Pwede na po dito ang 60 amps. At ayan po, dati pong PEMS yung nakalagay dyan. Pinalitan ko ng Taixi. Dahil po hindi true rated yung PEMS. Sa palagay ko kaya pinalitan ko. Kasi kapag hinawakan ko siyang ganyan, hindi kayang tagalan ng kamay ko. Pero nung pinalitan ko, ito pa yung nabili ko sa Solarista. Ayan po, mainit man siya kahit tirik ang araw ngayon, ay hindi napapaso yung kamay ko. Pero kapag hindi nyo kayang i-resist yung init, palitan nyo na po yan. Hindi yan true rated. So ayun po, bali 60 amps yung aking ginamit doon. 63 amps. Ayan. Tapos yung MCCB, sorry, ito na yung MCCB. Ang akin pong inverter ay, dito tayo magbe-base. 24 volts, 3 kilowatt. Anong sukat ng MCCB yung ating gagamitin sa ating solar setup? Ito po ay na-vlog ko na rin noon pa. So, ganito po yan. Sa standard po ay 3,000 watts, kasi 3 kilowatt yon. I-divide mo siya sa 24 volts. Dahil yun yung setup mo, yun yung battery mo. Is 125. Tatimes mo pa po yan sa safety factor na 1.25. Is 156.25. Pwede po dito ang 150 amps. Pwede rin po ang 160. Yun po ang standard na pwede mong gamitin dito sa ating MCCB. Pero dahil hindi lang ako ang nag-iisa at pati na rin yung mga solarista, ang ginagamit nilang MCCB para sa 3 kilowatt 24 volts ay 125 amps kagaya nung ginagamit ko. So hindi ko po alam ang dahilan nila, pero ang dahilan ko po dyan ay hindi ko sinasagad yung gamit ng aking inverter. Bali 80% lang yung ginagamit ko na load. Halimbawa ay ang pinagsabay ko lang ay isang aircon at saka isang induction cooker. Ayun, bali 17 watts, parang ganon. So bali yung 3 kilowatt mo, ita-times mo sa 0.8. So bali 2.4 lang yung pwede mong gamitin na load. Yan po ay sa akin lamang pwede pong magkakaiba po ng preferences. So ito po yung computation ko, pero hindi ko alam kung anong computation ng mga solarista, kung bakit 125 amps yung ginagamit nila dito sa halip na 150 or 160. So bali 2.4 watts divide 24 volts yung ating setup, 100. Ta-times natin yan sa safety factor na 1.25 is 125. Kaya 125 amps yung ginagamit ko dito sa MCCB ko na galing dito sa inverter. So bali malinaw po, ayan, galing dito sa inverter papunta dito sa battery. So yung sa AC naman po nito, halimbawa ay yung output nito ay AC, anong sukat ng circuit breaker na AC ang gagamitin dito sa 3 kilowatt 24 volts? Ang standard po natin na gagamitin wire dito, lalo na kung sa bahay, ay 12 AWG. Ayan. 30 amps po ang ampacity niyang wire na yan. Tapos, anong circuit breaker yung gagamitin? Anong sukat? So, bali, ganito din po ako magkwenta. 3,000 watts divide 220 volts is 13.63 times 1.25 is 17. So, bali, 17 amps yung dapat gamitin dito. At ang ginamit ko po dyan ay 16 amps. Ayan. Yan yung galing sa ating inverter. Pero dito sa dulo, dadaan kasi ng ATS ay 20 amps yung ginamit ko. Mali lang yung akin dito kasi wala pa akong wire dati na malaki. Papalitan ko din naman yun ng 12 AWG. So 20 amps yung ginamit ko dyan. Okay lang po magkaiba yan kasi kapag nag-overload yung ating inverter, magtitrip na kagad to. Lilipat yung supply galing sa Ormeco at magiging 20 amps yung ating circuit breaker kasi wala namang limit yung ating galing sa Meco. Maliban na lang dun sa wire na gagamitin mo. So yung 30 amps naman na wire, ang ampacity ay pasok pa rin sa 20 amps. So okay lang yan na 20 amps yung gamitin. Sana po ay may natutunan kayo sa video ko na magulo. Explanation. Ang hirap po kasi mag-vlog kapag hindi ready. Hindi po kasi ako nag-ready. On the spot ako mag-vlog. So ayun, kung meron man po kayo natutunan sa video na ito, pwede po bang pakishare para malaman po ng iba. Maraming salamat po.